sa ating balang araw, sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa makaluwalhatiang kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang manganganak. At hindi lamang ang sangnilikha kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing ding habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang nagiging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid, at ang mga pinili niya noong una pa ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahagina ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Hallelujah. Lord God, amang banal na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa. Ama ko, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord, na muli mo po kami, Panginoon, inanyayahan sa gawain mo, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, Lord, gamitin mo ang aking mga labi, Panginoon ko. Alam ko ng bawat isa ay antok na antok po, Panginoon, at alam ko, Panginoon ko, ng puso nila ay andun po, Panginoon, na mapaglingkuran ka, Panginoon, at mapakinggan, Ama, ang iyong nais po sabihin, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Ama, gamitin mo ang mga labi ko. Ikaw magsalita, Panginoon ko, at ikaw siyang patuloy na manguna sa aking buhay, Lord. Itago mo lamang ako sa iyong lukuran, Panginoon po. Kahit 6 lang po kami, Lord, wala pong hadlang, Lord, at alam ko na 2 or 3 tao na nagkakatipon sa iyong nakakatipon, Panginoon, sa pamagitan ng iyong pangalan, O Diyos, ay nasa kalagitnaan ka po namin, Panginoon. Ama, ngayon po higit po kami sa 3 o 2, Panginoon. Kaya, Lord, alam po na kasama mo po kami, Panginoon ko, at kasama ka po namin, O Diyos, sa mga oras na ito, Panginoon. Naway, Lord, patuloy ka mangusap sa amin at bigyan mo po kami ng divine wisdom, knowledge, and understanding, Lord, sa iyong mga salita, Lord. Naway, iyong mga salita ay tumimo sa aming mga puso, O God. Kaya maraming salamat po, Ama, sa pagkakataong ito, Panginoon. In Jesus Christ, mighty name I pray. Amen and amen. Ayan, at ang paksa po na ating pag-usapan ngayon ay ang kaluwalhatiang sa atin, the glory that will be ours. Ayan, ito ay ang sulat po ni Apostle Paul ito po ay tumutukoy sa mga lingkod ng Diyos na kasalukuyang nakakaranas ng sufferings, paghihirap, ngunit ito'y maihayag pagdating ng panahon at ito'y nagbibigay ng pag-asa sa bawat mananampalataya ng Diyos, at ito'y naghahayag sa kaluwalhatian ng Diyos at pag-asa sa lahat po ng mga sumusunod po sa lahat po ng mga Christians, sumusunod po sa ating Panginoon at pagdating po ng panahon. Ayan, at
Una po nating nakikita dito sa Roman 8, chapter 18 to 19. Ang nakita ko po dito, future glory. Dito po ay pinapakita ang sufferings ng mga lingkod ng Diyos at ito'y ating nararanasan at dadanasin pa, ngunit ang mga ito ay hindi ito magtatagal. Kasi yung mga nararanasan natin ngayon, mga paghihirap, mga problema, financial, kaguluhan sa mundong ito na nakikita natin. Even po sa family natin, marami tayong mga nararanasan na, kumbaga, yung mga sufferings na yun, may kapalit po yun ng future glory pagdating ng panahon. Ano man po yung nararanasan natin ngayon, mga kapatid, lagi nating iisipin na may future glory na naghihintay po sa bawat isa sa atin. Ano man yan, mga bigat na dalahin natin ngayon, lagi nating iisa-isip na may naghihintay sa atin na glory, pagdating ng panahon, kaluwalhatian ng Diyos. Dahil ang mga lingkod ng Diyos ay may mga kaluwalhatiang naghihintay pagdating ng panahon. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ating mararanasan. Kaya hindi po maihambing ang kaluwalhatiang ating mararanasan pagdating ng panahon na maihayag ang kaluwalhatian ng Diyos at tayo'y maihayag na kasama ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Kung paanong tayo'y nananabik din po, nananabik ng nananabik sa paghihintay, sa pagdadating natin, sa pagdadating po ng ating Panginoong Diyos. Kung paano tayo nananabik, ganun din po yung ating Diyos Ama. Siya'y nananabik din na tayo'y maihahayag din, na tayo maihayag niya na nakasama po ng ating Panginoong Hesukristo. At pagdating po ng takdang panahong iyon, ay kasama tayo maihayag sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya anuman ang mga kahirapan na ating nararanasan ngayon, ay maging matiyaga tayo sa maging matiyaga lang tayo, maghihintay sa future glory na ipinangako ng ating Panginoon. At sa paghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos pagdating ng panahon na kasama niya, sapagkat hindi nawawalang kabuluhan ang ating pagtitiis sa mundong ito at sa paggawa ng kabutihan para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Maging matyaga lang tayo, maghintay sa kaluwalhatian na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Ayan, at ang pangalawa po, dito po sa Roman 8, chapter 20, verse 21, full of hope and freedom. Yan, nagsabi po sa 20 and 21, nabigo ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa kaluwalhatiang kalayaan ng mga anak ng Diyos. Amen. At ito ay pinapakita ng pag-asa at kalayaan ng mga lingkod ng Diyos. At tayo kanyang binigyan ng pag-asa na makabahagi ng kaluwalhatian ng Diyos. Kahit na marami tayong mga kasalanang ginawa, pero binigyan pa rin tayo ng Diyos ng pag-asa upang makabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. At tayo binigyan niya ng kalayaan upang huwag tayong mabulok. Pinalaya niya tayo sa lahat po ng mga kasalanan na meron tayo. Na dati tayo'y patay pero ngayon ay pinalaya tayo ng Diyos upang makabahagi sa kanyang kaluwalhatian at kalayaan ng mga anak na tinatawag na mga anak ng Diyos. Kaya itong mga pag-asa at kalayaan na ating nakamtan ngayon ay ating panghawakan at huwag nating abusuhin ang kalayaan na ibinigay sa atin ng Diyos. Ayan, at panghawakan natin yung mga salita, yung pag-asa na ibinigay sa atin ng ating Panginoon at yung freedom na pagdating ng panahon na tayo'y makakalaya din sa mga
kahirapan na ating nararanasan ngayon. Amen? At pangatlo po, dito po sa verse 22 to 23, alam nating hanggang ngayon ay dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang manganganak. At hindi lamang ang sangnilikha kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at pagpapalaya ng ating mga katawan. Ayan, amen. Dito po ay nakikita natin all creations and spirits are groaning. Makikita natin dito na ang lahat po ng mga nilikha ng Diyos ay dumaraing sa sobrang hirap ng kanilang mga nararanasan sa mundong ito. Hindi lamang tayo na mga nilikha ng Diyos, kundi pati na po yung Espiritu na sumasa atin dumaraing din sa mga nararanasan natin, hindi lang po tayo, kasi yung Espiritu ng Diyos na sumasa atin, dumaraing din sa mga nararanasan natin na sobrang hirap, naranasan po natin dito sa mundong ito habang tayo naghihintay sa pagpaparito ng ating manlilikha. Katulad sa atin ngayon na nahihirapan tayo sa mga naranasan natin, sa mga pagsubok, at lalo na sa mga nakikita natin sa mundong ito na sobrang dami ng kasamaan na nangyayari, patayan doon, patayan dito, disgrasya doon, disgrasya dito. Kaya talagang andun po yung pagdaraing natin. Kaya hindi lang po tayo yung dumaraing, kundi pati yung Espiritu ng Diyos na siyang dumaraing din para sa atin. Kaya tayo'y dumaraing sa matinding kahirapan habang ating hinihintay ang Panginoong Diyos. But huwag tayong susuko sapagkat ang lahat ng itong kahirapan na ating nararanasan ay panandalian lamang at kapalit po nito ay gantimpala na mula sa Diyos. Maging matiyaga lang tayo sa paghihintay sapagkat ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya maging matyaga lang tayo sa paghihintay ng ating Panginoon. Ayan, at ang sabi po sa verse 24 to 25, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Amen. Ayan. At we are saved because of hope. Tayo'y naligtas sa pag-asa na ating matigang hinihintay na ang pagpaparito ng ating Panginoong Diyos. Ngunit hindi rin natin matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang mga inaasahan natin. Katulad lang din ng isang regalo, yung gift na may binigay po sa atin ng mga magulang natin. Tapos ngayon, gusto ko yung ganitong gift. Kumbaga, ganitong gift na ibibigay mo sa akin. Kumbaga, siyempre, kapag nalaman mo na kung ano yung nireregalo sa'yo ng yung mama, ng yung papa, hindi ka na naging excited kasi alam mo na kung ano yung laman doon. Diba? Ganun po yun. Yung pag-asa na yun, no? na paano natin maging matatawag na pag-asa ito kung nalalaman na natin kung ano yung hinaharap. No, kung ano yung magiging mangyayari sa atin, kung ano yung nilalaman doon sa hinaharap na yon. Kaya ganun din po sa halimbawa yung gift na binigay sa iyo ng isang tao tapos binuksan mo. Hindi na naging excited kasi alam mo na kung ano yung laman doon. Kaya hindi natin pwedeng matatawag na pag-asa yung ganung bagay na yon. Kaya talagang dahil alam mo na yung laman is nakikita natin, kumbaga hindi na
na hindi na tayo nagkakaroon ng excitement, kaya hindi natin matatawag na pag-asa ang mga nakikita na natin na mga bagay. Ngunit kung tayo'y umaasa sa hindi natin nakikita, tayo'y matiyagang naghihintay nito ng buong tiyaga, buong pagtitiis. Ito ang tinatawag nating pag-asa sa mga taong matiyaga na naghihintay kahit hindi pa nakikita, sapagkat ito ang sabi ng Diyos, na mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Ito po ay sa John 20 verse 29. Ayan, kaya talagang tayo ngayon hindi natin alam kung ano yung mangyayari natin sa kasalukuyan, pero andun yung puso natin na may pag-asa sa hinaharap, pero kahit hindi natin alam ano yung hinaharap natin, pero umaasa tayo na bawat isa sa atin ay makakamit ng pag-asa na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Kaya anuman yung mga dalahin natin ngayon, lahat po mga problema man yan, lahat po iyan may kinabukasan, may liwanag na naghihintay sa atin sa kasalukuyan. Kaya wag tayong sumuko sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan natin ngayon. Lagi nating alalahanin na may Diyos, may nilalaan ang Diyos sa atin ng pag-asa sa hinaharap. Kaya mga kapatid, be strong. Ang Diyos ay kasama natin palagi. At kaya maging matyaga lang tayo sa paghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ito po yung palagi kong naiisip dito, maging matyaga lang tayo. Ayan, at maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. At sabi po sa 26 verse 27, ayan, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumarating sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Sabi po dito, nakikita ko dito, the Holy Spirit intercedes us. Kapag pala ganito yung naranasan natin na para bang may bigat sa puso natin na hindi natin alam kapag pinapanalangin natin yung taong ito, kumbaga may bigat, siya pala yung nanalangin kasi hindi natin alam kung ano nangyayari sa taong iyon. Siya pala yung nag-i-intercede sa bawat isa sa atin. Even po yung sarili natin na hindi natin alam kung bakit, Lord, bakit parang may something sa puso ko ngayon na hindi ko kayang sambitin. Even though, ganun po, lalo na kapag tayo po nakakaranas ng mga problema na gulong-gulo tayo, yung puso natin umiiyak siya, na para bang nananalangin, So, ibig sabihin, ang Diyos pala, ang nananalangin sa atin, yung banal na Espiritu ng Diyos, na siyang namamagitan sa Ama, sa atin at sa Ama na nasabihin yung nilalaman ng puso natin. Siya yung nananalangin para sa atin kasi hindi natin kayang sambitin kasi tayo'y mahihina. Pero ang Espiritu ng Diyos nandyan para sa atin upang tayo ipanalangin, upang tayo bigyan kalakasan, yung mga nahihina nating mga puso, yung mga nahihina nating mga katawan, yung mga nahihina nating mga kaisipan na hindi natin alam kung ano yung dapat natin gawin, na hindi natin alam kung ano yung dapat nating sasabihin. Siya pala yung nag-i-intercede sa atin. Kaya maraming salamat po sa banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos na sumasa atin at siyang nananalangin sa bawat isa sa atin, na siyang dumaraing hallelujah, na siyang dumaraing para sa bawat isa sa atin. Ayan, at hallelujah. At siya din po yung sumasaliksik po ng nilalaman ng ating mga puso. Kaya hindi po tayo magtataka kung bakit gano'n, bakit parang bang may nananalangin sa atin. Kasi may Espiritu ng Diyos na binigay siya sa atin upang siya din po ang mamamagitan kung ano yung nilalaman ng puso natin na hindi natin kayang sambitin sa ating mga labi. Amen? At
Number 6 po, God, sabi po sa 28 verse 30, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid at ang mga pinili niya noon pang-una ay kanyang tinawag at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Amen? Ang nakikita ko dito, God purpose for those who love Him. Ito yung purpose ni Lord sa mga nagmamahal sa Kanya, sa mga nagmamalasakit sa Kanya, sa mga sumusunod sa Kanyang kalooban. Ito yung purpose ni Lord, kasi ano man yung mga nararanasan natin sa buhay natin ngayon, may purpose ang Lord kung bakit mo yan nararanasan ngayon, kung bakit ka nawawalan ng financial, kung bakit ka nakakaranas ng problema, nakakaramdaman sa pangangatawan, sa kalusugan mo, sa families mo. Ang Lord is may purpose po sa lahat ng mga tao na nagmamahal sa Kanya. Ang Diyos ay may magandang layunin para sa bawat isa sa atin na nagmamahal sa Kanya at sa mga pinili niya simula't simula pa. Bago pa ipinaglihi at ipinanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ito po yung sabi ni Jeremiah, sinabi po ng ating Panginoong Diyos kay Jeremiah chapter 1 verse 5. At tayo po yun, isa din po tayo doon na tayo po ay pinili na ng ating Panginoong Diyos na noong simula't simula pa, hindi pa tayo ipinanganak ng ating mga magulang, tayo po ay pinili na ng ating Panginoon. At tayo po ay binigyan po ng task ng ating Panginoong Diyos na kanyang mga pinili at tinatawag ayon sa kanyang layunin para sa bawat isa sa atin. At kapatid, lahat tayo ay may purpose sa mundong ito. Hindi lamang para maging palamuti sa mundong ito, kundi upang magamit sa kaluwalhatian sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Kapatid, bawat nilikha ng Diyos ay may purpose. Even po ang mga hayop ay may purpose din. Katulad po ng mga cockroach, ano ba yung ng cockroach yan? Tagalog, ayan. Kapag may nakikita tayong ganon, ibig sabihin maglinis ka na, Kaya kapag may nakita ka din naman na yung daga. Kalipis. Oo, ipis. Ayan, yung mga daga, ganon. Ibig sabihin, may dumi doon sa loob ng bahay mo. Kaya talaga, ganon din po tayo na mga tinawag ng ating Panginoon. Even po yung lahat po tayo tinawag, pero hindi po lahat talaga nagre-respond. Pero, yun nga, tayo po'y tinawag. Bawat isa sa atin may purpose. At hindi po ibig sabihin na pinapahirapan tayo ni Lord, kaya tayo nakakaranas ng iba't ibang pagsubok, kaya tayo naging ganito na kung saan ay naging makasalanan. Kasi bawat isa sa atin may purpose nilagay kanya sa ganyang disenyo. At ako din, nilagay din niya ako sa ganitong disenyo. Kaya bawat isa sa atin may purpose po talaga. Iba't ibang layunin. Kaya bilang isang buong katawan, may iba't ibang katawan, may paa, may kamay, may bibig, ganoon din po, may mata. Kaya iba't ibang layunin ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos sa lahat po ng mga nagmamahal sa Kanya at walang makapaghihiwalay din po sa atin. Lahat po mga nagmamahal sa Kanya sa ating ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay pinakamapalad po sa lahat. Dahil tayo po ay ginawang tao ng Diyos at pinili niya, hindi niya tayo ginawang hayop, kundi ginawa niya tayong tao na maging kawangis niya. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon dahil isa po tayo doon. At maraming salamat po talaga sa ating Panginoong Diyos. Ayan, at walang makapaghihiwalay din po sa atin ng ating
sa atin sa pag-ibig ng Diyos, na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ito ang sabi na walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay po ng ating Panginoong Diyos. Wala pong makakaagaw sa atin sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Yan po ang sabi sa John 10 verse 28. Noon pa lang ay pinili niya na tayo upang maging Kanya ayon sa Kanyang layunin. Amen? At ang ating mga pangalan din po ay nakatatak din po sa kamay ng ating Panginoon. So wala pong makakaagaw sa atin. Ano man yung mga pagsubok na ating pagdadaanan, every circumstances na ating nararanasan, huwag tayong sumuko. Maging matyaga tayo sa paghihintay na darating ang ating Panginoong Hesukristo at maihayag siya na kasama tayo at tayo'y may hayag din na bilang kanyang mga anak. Amen? Maraming salamat po at maging maging application lang natin, let's be patient in waiting sapagkat hindi masasayang ang lahat ng ating paghihintay sa pagpaparito ng ating Panginoong Diyos at atin rin pong panghawakan ang pag-asa at kalayaan na ating nakakamtan ngayon. At maging sa hinaharap pa. At maraming salamat po sa ating Panginoon sa mga oras na ito. At ang aking conclusion din naman dito dito po sa Roman 8 chapter 17 at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Hallelujah, Lord God, amang banal na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa. Ama ko, maraming salamat po, Panginoon. Ama, sa kaluwalhatian, Ama ko, na nasa sa amin, Panginoon ko, Lord. Ano man po yung mga pagsubok na aming pagdadaanan, Panginoon ko, Lord, tulungan mo kami na maging matatag, Panginoon, na maging matyaga kami sa paghihintay sa iyo, Panginoon ko. Ama ko, maraming salamat sa future glory mo na aming hinihintay, Panginoon, at sa pag-asa na aming hinihintay, Panginoon, sa hinaharap, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon ko, sa lahat ng ito, O Diyos, Lord. Nawa, Lord, patuloy mo kaming pakatatagin, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok na aming pang pagdadaanan, sa hinaharap, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang patuloy na sumasa amin, Panginoon ko. Ano man po yung mga decision making namin, Panginoon, Lord, tulungan mo kami. At maraming salamat po, O Diyos, sa lahat-lahat ng kabutihan mo po sa amin, Panginoon. Nakakatuwa, Lord, dahil patuloy kang nangungusap sa amin, Panginoon ko, at patuloy mo kami pinapalalahanan, O Diyos. Maraming salamat, Ama. Tulungan mo po kami na ito'y mapanghawakan namin at maitatanim sa aming mga puso sa mga oras na ito, O Diyos. Thank you, Father God. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen and amen. Amen po and glory to God po. Ilog natin sa ating Panginoon ay andun nga po na kung saan ang banal na Espiritu ang gumagabay. Sabi nga po andun na God helping us to pray at hindi tayo dapat matakot o mangamba na lumapit sa Kanya. Dahil andun nga po yung banal na Espiritu nag-i-intercede according sa kalooban ng ating Panginoon. Yun ay kalooban lang ng ating Diyos. At sa yun ay may bibigay natin yung ating mga hinaing sa Panginoon at dapat ay yung nga po andun nga po yung ganap natin pagtitiwala na kung saan ang Diyos natin may yun yung sabi nga po God trusts that He will always do what is best. Kung ano yung pinakang mabuti para sa atin, ayun ang magagawa ng ating Panginoon. Itong isang verse na ito na alam natin, favorite na natin, at lagi natin rampant sa bawat mananampalataya, itong verse 28, na alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sabi nga po, ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay. Hindi po sa mga isolated incident lang, para sa ating ikabubuti. Ibig sabihin nito, lahat na nagaganap
sa buhay natin, ang gusto ng ating Panginoon ay laging mabuti. Kagaya kung paano niya ang nilikha ang lahat ng bagay ay ang mabuti. Sabi nga po sa creation, sa 6 days ng creation after na He create everything, it is good, di ba? Sinasabi ng ating Panginoon, magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa, at pagkatapos niya mabanggit yun ay, it is good, napakabuti. Kaya sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama natin. Sabi nga po dito, evil is prevalent in our foreign world. Pangkariwan na nga po dito yung kasamaan dito sa mundong ito ginagalawan. Pero kaya ng Diyos na lahat ng nagaganap sa atin ay maging magbuti. Din po natin na ang Diyos ay not God is not working to us as happy but fulfill His purpose. Hindi lang po gumagawa ang Diyos para sa ating tayo sasaya natin, kundi para magkaroon ng katagumpayan kung ano yung layunin niya sa atin. Andun nga po yung pangako niya ibinigay sa bawat isa sa atin na dapat nating tanggapin, na dapat nating i-claim, hindi lamang para sa dahil mahal ng Diyos, kundi yun ay ginawa ng ating Panginoon according to His purpose at sa kanyang pagmamahal sa atin. Sabi nga po dito, tinawag tayo ang kung saan andun ang banal na espiritu para tayo i-convince at andun nga po na kung saan dito natin natanggap ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga aral. Ang mga tao na kung saan andun ang mga kaisipan ay nagiging nakatungo sa ating Panginoon, ay nagkakaroon nga po tayo ng new mindset of life. Nagkakaroon tayo ng kaayusan sa buhay natin ito. At andun nga po na kung saan ay sabi nga po, such people have new perspective, a new mindset in life, at yung pagtitiwala natin sa ating Diyos na kung saan dapat natin itong tinitreasure, pinahalagan, at pinahalagin talagang ito yung ating pinakang kayamanan, yung pagtitiwala at pananampalataya natin sa ating Panginoon. Isang pinakamahalagang bagay natin andito sa mundo, kayamanan natin yun. Ito habang tayo andito pa sa mundo dahil alam natin na ito yung magdadala sa atin sa eternal life at tayo ay nakatingin lagi sa security natin, sa ating kalalagyan at doon sa ating future future home. Ito lang iba ito kundi yung ating kalangatang inihahanda ng ating Panginoon at hindi tayo dito sa mundong ito. Dapat matanggap po natin, matutuhan natin tanggapin at andun nga po na kung saan tayo po ay yung mga persecution, mga trial ay kagaybat natin na kasama po natin yun habang andito sa mundong ito. Dahil itong linggo, ang mundong itong ginagalawa natin ay hindi perfect. So, we are living in that perfect world. Hindi tayo nakatira dito. Nakatira tayo pansamantala sa mundong ito na hindi perfecto. But, through our faith and trust in God, we are looking forward na meron tayong kalalagyan na kung saan ay dapat andun nga po na kung saan ay doon talaga itinalaga tayo ng ating Panginoon pagdating ng panahon. Sabi nga po dito sa verse 29, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya, ang mga ito itinalaga niya bilang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon naging panganay natin siya. Sino pa yun ang ating Panginoong Hesus? God ultimo, ang pinakang layunin ng ating Panginoon kaya tayo tinawag ay upang tayo ay maging kagaya ng ating Panginoong Hesus. To be like Christ, maging kagaya ni Kristo. Gaya nga po ng isinulat ni Juan sa kanyang sulat, na kung saan ang pinakadakilang layunin sa atin ng ating Panginoon ay kaya tayo tinawag ay upang maging kagaya, kawagis ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa unang Juan, chapter 3, sa ulat na ito ni Juan, sa chapter 3, verse 2, sabi nga po niya dito ay mga minamahal, sa ngayon tayo mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin pagparitong muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa likas niyang kalagayan. Ayun po ang makita po natin. God ultimate goal for us is to make us like Christ. As we become more and more like Him, at nawa ito nakita ay nahuhubog na ba sa ating pagkatuloy na pag-aaral ng kanyang salita. Sabi nga, we discover our true selves. Matutuklasan natin kung sino baga tayo bilang isang tao na nilikha ng ating Panginoon. At sabi nga po, at paano natin tayo magiging kagaya ng ating Panginoong Hesus?
ay ito nga po kagaya ng ating ginagawa. Pag-aaral ng kanyang salita, pag-meditate ng kanyang na habang andito pa tayo sa lupang ito, sa mundong ito, sa mga pag-aaral ng kanya at pag-meditate ng mabuting balita, the gospel of Christ, and being filled at bilang mapunan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at gawin ang dapat nating gawin dito sa mundong ito na iniwan ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo ang nagpapatuloy. We are the New Testament of Christ. Kaya habang tayo hinubog ng ating Panginoon, we become Christ-likeness, na kung saan ito po yung layunin sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po, tayo doon kung saan ay magiging kung saan bilang mananampalataya ay tunay na maging sa lahat ng aspeto, karakter, attitude, pananalita, kilos, bagamat minsan talagang andyan ang tukso. Pero andyan nga po ang sabi ng ating pinag-aaralan, ang Holy Spirit, ang siyang tumutuwang sa atin, nagiging katuwang natin. Sabi po dito sa verse 29, sapagkat sa mula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito itinalaga niya maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon naging panganay natin siya. At ang itinalaga niya noong una pa ay Kanya tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinapawalang sala at ang Kanyang pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Diba? Ang ganda nitong mga salitang ito pinakikita sa atin. Sabi nga po dito, itong verse na ito, itong salita ito ay mga na ating Panginoon ay sa umpisa pa lang ay alam na ng Diyos kung sino yung kanyang pinili. God chose certain people to receive His gift of salvation. At isa tayo sa nakasama doon na tumanggap ng kaloob ng pagkaligtasan. Sabi nga po dito ay tayo itinalaga according to the plan of Him. Siya tayo ay nakapredestin, nakatalaga tayo ayon sa plano ng ating Panginoon na siya kumikilos sa atin na kung saan ito po yung kanyang to do His will and purpose sa ating mga buhay. Tayo bilang mananampalataya ng ating Panginoon, alam natin those who will respond sa mga tutugon sa panawagan ng ating Panginoon ay andun nga po na yung set His mark, nakatalaga sa atin, nakapredestin po tayo sa kanyang pagsunod. Ang malinaw po sa atin dito, ang layunin sa atin ng ating Panginoon sa kanyang mga tinawag ay andun na nga po settled before the foundation of the world. Tayo pala, before the foundation of the world, bago paligay mo doon, ay nakapredestin o nakatalaga na tayo sa ganitong pagkakataon na tayo nagdinilay ng kanyang salita, na nakatalaga na sa ganitong panahon, magkakaroon ng mga platform online. At sabi niya po, andun niya po na bilang tayo mga tinawag, people who are para tayo ay maglingkod sa Kanya at bigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tayo pinili mula sa karamihan, we are to serve and honor God. Unang-una, yun ang ating purpose, yun ang ating layunin. Sabi nga po, kung tayo may pananalig sa ating Panginoong Hesus, tayo ay kasama sa magre-rejoice, magagalak, kung sa katotohanan na kung saan ang Diyos ay lagi nating kasama. God has always known you. Kilala tayo ng ating Panginoon, walang nalilihim sa Kanya. At ang pagmamahal niya ay pangwalang hanggan. Yung karunungan at kapangyarihan, ang pinakandakilang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon at andun yung Kanyang guide and protect us, yung Kanyang pag-iingat at proteksyon hanggang sa dumating po tayo sa harapan ng ating presensya ng ating Panginoon na tayo haharap ng mukhaan. Until itong pinumpisahan sa atin, sabi nga ni Pablo, kung ano yung unang pisahan sa atin ng ating Panginoon ay dudubusin niya hanggang sa tayo ay makaharap sa Kanya sa harapan ng ating Panginoon. So ito'y dapat makita po natin na kung saan ay pinakikita dito ng ating Panginoon na hindi nawawala ng kabuluhan. Dito natin maiaangkop yung salita ng Korinto, na kung saan 15:58 na sa lahat ng ating ginagawa ay hindi ito nawawala ng kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon. Tayo ginigising sa ganitong oras, yung iba patulog na kung saan ay inaantok na, pero we are predestined to do His work. Tinalaga tayo na sa ganitong pagkakataon, kailangan tayong gumising, kumbaga sakripisyo natin ang ating mga laman, ng ating physical body at palakasin ang ating espiritu na ito naman talaga ay yung binigay sa atin at nakaselo sa atin ang ating Panginoon upang sa gayon. Sabi nga po dito, to honor
bigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon, bigyan siya ng karangalan na lahat ng itong ginagawa natin ay para sa kaluluwalhati at karangalan ng ating Panginoon, hindi lang sa ating mga sarili. Dahil sa ating ginagawa, ayun naman po ang bigay sa ating kung tayo sumusunod, nakikibukas ang ating kamalayan para sa atas ng ating Panginoon. Ando naman, alam natin na kung saan ang Diyos, andito pa lang tayo sa lupa, ay ginagantimpalaan na tayo kung tayo tuloy nagsumusunod sa kanyang mga naisin. Tayo nga po yung pagpapawalang sala sa atin ng ating Panginoon ay andun nga po na pagpaparangal naman natin sa kanyang banal na pangalan. Tuunuhin, ito yung ating itinalaga tayo para bigyan natin ng karangalan ang ating Panginoon sa mga buhay natin para sa kanyang ikaluluwalhati. Ayan po rin po ating Panginoon sa harapan sa buhay ni ating kapatid, si Ate Billie Jean, na nagpahayag ng salita ngayong umaga at napanginnilayan po natin. Purihin po ating Panginoon. God bless us all.